Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction na ikakagulat o ikakagalit po ito ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte at kaabang-abang po ang magiging reaction nito ni Vice President Sara Duterte Lustay sa naging desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos ngayon. Maraming salamat naman. Good job na moves ni Mr. President Bongbong Marcos. Dapat lang talaga na gawin yan ni Mr. President Bongbong Marcos. So, ito nga ho, no? By the way, ito din ang naging live ni Maharlika Lika, ni Luka Luka. Kung bakit tinanggal ito si Sara Duterte sa National Security Council or NSC. Ito po ang naging pahayag kung bakit siya tinanggal. At ito po hinangaan po ng maraming netizen o maraming mga taga-suporta ni Mr. President Bongbong Marcos ang nasabing desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Samantala sa comment section naman umiiyak na ang mga DDS na iilang piraso. Ito po, panoorin po natin ito Ayan, courtesy po sa Tili Radio Servicio. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Ma'am and Sir. Pangulong Marcos Jr. iniutos ang reorganization sa National Security Council. Vice Presidente Sara Duterte tinanggal bilang miyembro ng konseho. Nagbabalita. Agoy. Congratulations, Sara Duterte Lustay. Congratulations. Ayan, nabawasan na. Sa serbisyo si Christian Yosores. Christian. Tony, bantay sa Executive Order No. 81 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 30, 2024. Ipinagutos ang reorganization o pagsasaayos ng istruktura ng organisasyon ng National Security Council o NSC. Kabilang sa apektado ng reorganization, ang Vice Presidente na tinanggalan na ng posisyon sa Konseho. Gayon din ang mga dating Presidente ng Pilipinas na bahagi rin noon ng NSC. Sa ilalim ng kautusan, kabilang sa mga kinikilalang miyembro ngayon ng NSC, ang Presidente ng Pilipinas, Senate President at Senate President pro tempore, House Speaker ng Kamara at 3 Deputy Speaker na kanyang itatalaga, 2 Majority at Minority Leaders ng Senado at House of Representatives, gayon din ang mga Chairman ng Committee on Foreign Affairs, National Defense Security, Public Order and Safety at Dangerous Drugs sa parehong kapulungan. Mananatili rin miyembro ng NSC ang mismong National Security Advisor, Executive Secretary ng Pangulo at mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Department of National Defense, DILG at DOLE. Gayon din ang Chief Presidential Legal Counsel, Communication Secretary, Head ng Presidential Legislative Liaison Office at iba pang government officials o pribadong individual na maaaring italaga ng Presidente. Maaari namang dumalo sa mga pulong kung iimbitahan ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Hepe ng PNP, Direktor ng NBI at Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinailangang i-reorganize ang NSC para matiyak na nananatili ito bilang resilient national security institution at handang sumabay sa nagbabagong hamon at oportunidad sa loob at labas ng Pilipinas. Layunin din anya nitong masiguro na ang mga miyembro ng konseho ay may pagpapahalaga at pagprotekta sa pambansang seguridad at soberanya ng Pilipinas. Samantala, Tony, sinaw ngayon ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layunin ng reorganization na mas streamline ang membership ng NSC. Sa ngayon kasi anya ay hindi kinokonsiderang relevant o mahalaga sa membership ng NSC ang Vice Presidente, kaya ito tinanggal. Gayunpaman, may kapangyarihan pa rin naman anya ang Pangulo sa ilalim ng EO para magdagdag ng mga miyembro o advisors sakaling kailanganin ng NSC. Sa serbisyo mo sa Malacanang. Ayan, bravo Mr. President Bongbong Marcos. Dapat ang italaga mo talaga dyan yung tapat sa serbisyo at may pagmamahal sa ating sovereign rights, lalong-lalo na po sa usaping West Philippine Sea. Kami po ay natutuwa na tinanggal nyo na po ito si Vice President Sara.
Kasi wala naman talaga kaming naririnig diyan kung hindi mahal lang natin ang bayan. Patuloy na maninindigan, sabi ni Vice. Eh, hindi naman niya nanindigan dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Oh, tama, para sa akin, wala akong tutol dyan. Oh, tuwang-tuwa ako. Eh, kaso ang problema sa mga DDS, eh baka mamaya, nagkanda high blood na sa sobrang galaiti. Masabi, bakit tinanggal nyo naman si Vice President? Talagang inaano nyo na talaga si Vice President na kahit naglulusta yan ng pera, mahal namin yan. Eka ng mga DDS, mga moves yan ng mga DDS, ha? Oh, kayo mga ka-action, ako walang problema dyan, di ba? At dapat ang italaga talaga dyan, yung talagang mapagkatiwalaan. Yung may care talaga sa bansa natin. Yung kaya tayo sabayan kung ano ang mga kailangan ng taong bayan. Halimbawa, ganyan yun. Napaka-importante po yan mga ka-action, ang lalong-lalong mga sovereign rights natin, ang ipaglaban natin. Dapat ang itatalaga talaga dyan, yung talagang sincere at tapat at may tapang, no? Na ipaglaban ang ating sariling atin. Tama po 'yan, 'di ba? Manindigan. Oo. Pero si Vice, sinabi niya naman na mahalin ang bayan at patuloy maninindigan. Eh ang problema, hindi ho natin nakikita kung saan ba part na minahal ni Vice President ang bayan at nanindigan. 'Di ba? Oh. For short na lang, ako, agree po ako sa naging desisyon na yan. Di ba? Kayo, agree ba kayo sa naging desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos? I-comment nyo lang po sa ating comment section, okay? So, yun lang po, no? Share ko lang po sa inyo itong mainit-init pa na balita at aabangan ho natin ang magiging reaksyon ni Vice President Sara Duterte regarding dito sa naging desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Ay, sorry. Beautiful.